Gusto ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero pinalaganyan ng mayakda ng Juvenile Justice and Welfare Act na si Senator Kiko Pangilinan. May report si Mark Salazar. Sa murang edad na 13, inakusahan ang isang binatilyo ng panggagahasa at pagpaslang sa 8 taong gulang niyang kapitbahay sa Quezon City kamakailan lamang. Ang umano'y humalay naman sa 6 na taong gulang na babae sa Mabalacat, Pampanga noong Enero, 8 at 10 lang ang edad. Menor de edad din ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa isang estudyante habang nilolooban ng kanyang bahay sa Tagum City noong nakaraang buwan. Ang biktima halos 40 beses na sinaksak. Ilan lang yan sa mga kahindik-hindik na krimen kung saan kabataan ang sangkot. Tingin ni Senador Robin Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act na nagsasabing exempted sa criminal liability ang nasa edad 15 pababa. Baka raw dapat ibaba na ito sa edad 10 para sa mga karumal-dumal na krimen. Mayroong mga kahit wala pa sa legal na edad ang kanilang ginagawa ayon sa kanilang mismong kapasyahan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon. Tutol dito ang may akda ng batas na si Senador Kiko Pangilinan. Malian niya na hindi pinapanagot at basta-bastang pinapakawalan ang batang nagkasala sa ilalim ng kanyang batas. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Nakasaad sa batas na kung sangkot ang edad 12 hanggang 15 sa karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay at panggagahasa, kailangan ilagay sila sa Intensive Juvenile Intervention and Support Center sa Bahay Pag-asa. Sabi pa ni Pangilinan, maraming probisyon ang batas na pumuprotekta sa biktima ng juvenile offender. Pero binibigyan din ito ang pagkakataong makapagbago ang batang nagkasala. Sa halip na amyendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon. Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ni-refer sa Committee on Justice ang panukala ni Padilla para mahimay ang issue bago ibalik sa plenaryo at pagbotohan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.